Ang Bureau of Internal Revenue naman hinahabol na raw ng hanggang 8.8 billion pesos na buwis. Kaugnay pa rin po ito sa flood control scandal habang nakapagsumite humuli ng panibagong mga reklamo dyan sa may Department of Justice. May update po dyan si Bongbong Gran Hilario. Pumalo na sa higit 8 bilyong piso ang kasalukuyang hinahabol ngayong buwis ng Bureau of Internal Revenue kaugnay sa manuwalang flood control projects. Ayon mismo kay Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza, aabot sa 8.8 billion pesos ang umano'y suma total ng tax liabilities ukol sa kontrobersiya. Ito ay kasunod ng formal mahihay na kawinahan ang ika-12 reklamong kriminal sa Department of Justice laban sa masangkot na individual. Kung kaya't anyay, asahan na hindi ito ang panghuli bagkus masusundan pa ng mga panibagong kaso sa kanilang patuloy pang pag-iimbestiga. Pakinggan natin si Commissioner Charlito Martin R. Mendoza ng Bureau of Internal Revenue. Yes, in fact, ito na po ang pang-12 kaso na isinampa ng Bureau of Internal Revenue. May mga nauna na pong kaso na isinampa ang BIR laban sa mga ibang contractors din. Na ang total na kabuuan na nga po ng tax liability ay umaabot na sa 8.8 billion pesos. At asahan po ninyo na may mga susunod pa tayong kaso na isasampa laban sa mga tiwaling flood control contractors. Ngayong araw kasi ay kanilang sinampa ng reklamong tax evasion at pagsusumite ng hindi tamang impormasyon o tax report ang Sims Construction Trading at IM Construction Corporation. Kabilang sa kanilang pinakakasuhan ang proprietor nito o ang may-ari ng kumpanyang Sims Construction na si Sally Santos. Ayon kay Commissioner Mendoza, nagugat ang reklamo sa pagkakadiskubre na ang naigawad na milyon-milyong halaga ng proyekto sa ito ay ghost projects lamang. Muli si Commissioner Charlito Martin R. Mendoza ng Bureau of Internal Revenue. Ang una po na sinampahan natin ng kaso ay si Sally Nicolas Santos. Siya po ay proprietor ng Sims Construction Trading. Nagsampa po tayo ng kaso na violation ng Section 254 of the National Internal Revenue Code o tax evasion. At nagsampa rin po tayo ng violation ng Section 255 for failure to supply correct and accurate information. Ito po ay may kaugnayan sa isang flood control project sa Baliwag, Bulacan na supposedly ay construction of reinforced river wall. Nakatanggap po siya ng kabayaran para sa kontrata, subalit wala pong nagawang flood control project. Naniniwala ang Bureau of Internal Revenue na kung wala namang nagawang proyekto o ghost project, tiyak ay peke o fictitious lamang ang isinumite niya tax declarations. Vice Pangulit na pakinggan ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue na si Charlito Mendoza. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, di ibig sabihin fictitious itong deductions, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Ganon din po ang pangalawang kaso na isinampa natin, laban naman sa IM Construction Corporation and its corporate officers. Ganon din po ang gist ng kaso. Nakatanggap sila ng kontrata para sa isang flood control project sa Barangay Santo Rosario, Hagonoy, Bulacan. Ito po ay construction of pumping station and floodgate. Nagbayad ang gobyerno, nag-file sila ng return, nagdeklara sila ng deductions or construction cost. Subalit ghost po ang project. Wala naman po talagang nagawang proyekto. So sa makatuwid, yung kanilang mga deductions na yun, construction cost, ay walang basihan, fictitious at ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Posibleng kaharapin ng mga nirereklamong sangkot sa pagtakas ng pagbabayad ng kaukulang buwis ang pagkakakulong ng aabot sa 10 taon. Bukod sa pinababayarang buwis, sila ay pinatawan din ng multang 500,000 piso. Nag-uulat mula Department of Justice. Ito, yes, Mamo Genesis. Etong dalawang mga site na ito, no, maalala ko kasi binisita ito. Yung una, binisita ni Pangulong Marcos, and then yung pangalawa, binisita ni Secretary
Vince Dizon na Department of Public Works and Highways. So bali sila lang dalawa, itong dalawang kumpanya na nababanggit mo kanina. Itong sina Bryce Hernandez, itong sina Alcantara, Henry Alcantara, na silang nagsisilbing AD saka district engineer dyan sa may first district ng Bulacan kasi sakop nila ito. Kasali ba sila doon sa na-filean ng tax evasion? Sa kasalukuyang Bombo Genesis, ang tanging layon o partikulara na pinakakasuhan dito ay yung mismong construction companies pa lamang. Ibig sabihin, ang included dito ay yung mga proprietor o yung mga tauhan at yung mismong involved sa kumpanya. Ito'y bukod pa sa ibang mga reklamong isinampa, inihain ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice sa kanilang pag-iimbestiga ukol sa flood control scandal. Bombo Genesis. So inuna yung mga kampanya kasi ang lumalabas doon sa investigation dati, parang hindi raw nakakapagtrabaho yung kumpanya nang hindi pinapayagan nitong sina Hernandez at itong sina Alcantara. So nauna pala yung kumpanyang kinasuhan as compared doon sa kasi yung kumpanya, tama ba? Yung pagkakaintindi ko doon sa paliwanag ng Bureau of Internal Revenue, ang kumpanya ang tumanggap daw ng pera kaya silang nakasuhan. Ang base kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Mendoza ay yung kanilang pinakakasuhan dito sa Department of Justice, yung maling pagsusumite at saka deklarasyon nila ng tax sapagkat Bombo Genesis, kung matatandaan sa pag-inspeksyon ng mga proyektong ito ay nakita na ghost flood control project na ito. Ibig sabihin, kung meron silang isinumiting tax declarations upang patungkol dito sa proyekto, nangangahulugang ito ay pineke o fictitious lamang sapagkat sa una pa lamang ay wala na talagang proyektong may papakita at makikita na nanggaling sa pamahalaan. Bombo Genesis. Pero may naisumite silang tax na kaunti, which is far different dun sa ang claims kasi is that parang wala talagang nagawang proyekto pero natanggap nila yung pera and yet nakapag-sumite pa rin sila, nakapag-register I should say ng tax dun sa may Bureau of Internal Revenue. Yun yung kinukwestiyon ngayon. Sige, maraming salamat. Hanggang ka dyan, Bombo Gran. Nag-uulat mula Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.